Hi, good morning, Chacha at kay Manong Ted sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po. Kanato, nasa mga balita, marami ring ibang grupo bukod po sa inyo ang tutol dito po sa ginawang ito ng paglunsad nga ng Amerika dito sa Tomahawk cruise missile from Tacloban papunta po sa Laur, Nueva Ecija. Para lang mas maintindihan ng mga kapatid natin, bakit po tutol ang bayan dito po sa ginawang ito ng Amerika at ng Pilipinas? Well, unang-una po ay napaka mapanganib ng paglulunsad ng test fire ng missile na ito. Ang Tomahawk missile ay nag-launch mula sa Tacloban Airport, isang civilian facility, hindi po yan military base. Nag-launch sa Tacloban Airport, bumiyahe ng 630 kilometers papunta sa Laur, Nueva Ecija, sa Barangay Canantong. Sabihin pa nilang ito ay lumapag, tumama sa loob ng Fort Magsaysay, pero ito ay malapit din sa civilian community. No? Ang Barangay Canantong ay may 3,000 na kataong populasyon. No? So may panganib din itong idinudulot, may pangamba na dinudulot sa mga civilian na makakarinig ng pagsabog. Saan naman po kayo nakakita ng 1:30 ng madaling araw, may sasabog na missile malapit po sa inyong tinitirahan. Ang mga ganitong missile tests ay prohibited sa ilalim ng US federal laws. They cannot launch missiles from civilian airports in the US. They cannot hit targets within the vicinity of civilian communities. Pero magtataka tayo, yung mga pinagbabawal under US law ay malayang nagagawa ng US dito sa Pilipinas. Talagang hindi po pantay ang katayuan natin. No? Yung mga bawal sa kanila, pwedeng-pwede nilang gawin dito. And we want to point out na ito ay dangerous escalation kasi yung mga Tomahawk missiles, hindi naman to defensive systems. Ito po ay offensive missile systems at tila naghahanda para sa gera ang Amerika at ginagamit na lunsaran ng war preparations ang Pilipinas. Unwittingly or wittingly, nakakaladkad tayo diyan sa mga provocations at escalation na gusto nang gawin ng Estados Unidos dito sa rehiyon ng Asia. This is not for our defense, this is for the interest of the US primarily. Oo. Kanato, meron po ba tayong impormasyon kung naabisuhan ng maayos itong mga tao halimbawa yung malapit doon sa Tacloban Airport and even yung mga nandoon po malapit sa Laur, Nueva Ecija? Well, yun po ang dapat maging subject ng investigasyon, lalo na ng Kongreso, kasi sino po ang civilian authorities na pumayag na mag-launch ng isang missile system mula sa Tacloban Airport. Naabisuhan ba at pinayagan ito ng LGU ng Tacloban? Ano ang ginawa ng CAAP para i-clear ang airspace at payagang bumiyahe ng 600 kilometers ang isang missile sa Philippine airspace? Ano ang ginawa ng LGU ng Laur, Nueva Ecija? Sila ba ay naabisuhan din? At ano ang epekto nitong pagsabog na ito sa mga civilian communities? Nakarinig kasi na po tayo ng mga ulat na nabulabog nga yung mga residente ng Tacloban dahil sa lakas ng ingay ng Tomahawk missile launch mula sa Tacloban Airport. So dapat may magpaliwanag ng mga civilian authorities paano nangyari ito na nagiging testing ground, firing range at playground ng Amerikanong sundalo ang bansang Pilipinas. Oo. Ang binabanggit po kasi ng ating mga militar, ang sinasabi po nila dito yung area kung saan babagsak po itong missile na pinag-uusapan po natin ngayon, it's an area malayo naman daw po doon sa mga tirahan ng tao. It's a field, walang structure na tinamaan, walang sasakyan na tinamaan. And there are also mga statements na ngayong taon, this will be the first and last na missile. Ano pong tugon nyo doon, Kanato? Well, hindi po tayo nagkakaroon ng assurance dun sa ganoong mga pahayag. Para maintindihan din po ng ating mga tagapakinig, ang mga ganyang klase ng missile test, pag ginagawa yan sa Amerika, sa mga isolated desert areas lang po yan, pwedeng gawin hundreds of miles away from the civilian population. Ito pong binagsakan ng Tomahawk missile sa Laur, Nueva Ecija ay tinatawag na Barangay Canantong, 5 to 7 kilometers away. 5 to 10 kilometers away ay meron ng pong mga residente na nakatira malapit po o sa paligid ng Fort Magsaysay. Ang simpleng pagkakamali sa navigation ng mga missiles na ito ay maaring magkaroon ng mapaminsalang epekto doon sa mga sibilyan
na nakatira sa paligid ng kampo. At syempre nga, wala namang may gusto na ang ating bansa ay gawing playground at firing range ng foreign troops ng US missiles. Hindi po ganun dapat itaguyod ang soberanya ng Pilipinas pagdating sa mga ganitong usapin. Yung nga din earlier today, Kanato, na sa ating pagpapaliwanag nga sa isyong ito, kung gaano ito kahalaga, kaimportante para sa ating lahat na mga Pilipino itong pangyayaring ito, no? Sa inyong pagkakaalam, Nato, kung sakasakali lang, kasi nga ang ipinapangalandakan dito, no, ng mga nasa balikatan, kasi bahagi ito ng balikatan exercise, na ito ay precision guided, ito ay accurate. Sa inyong pagkakaalam, sa ilalim ba ng ating Visiting Forces Agreement, kasama nga dito sa kasunduan nga ang Amerika, kapag ba nagkaroon ng aksidente o sakuna, halimbawa lang, for whatever reason, pumalpak ito at ito'y bumagsak, hindi sa kanilang target area o kaya ay may tinamaang eroplano. Kasi mukhang walang notam ito sa aming pag-research ngayon. Di ko lang alam kung maglalabas ang kaap ng, di ba, ng advisory dito. Oo. Kapag ba nagkaroon dito ng disgrasya, mananagot ba ang Amerika? Well, ang simpleng sagot po dyan ay hindi. Wala pong criminal liability ang US forces under the Visiting Forces Agreement kapag nagkaroon ng pinsala, kapag may namatay, kapag may nasabugan, maaring magbayad sila ng damages doon sa mga naperwisyo at napinsala nila. Pero malinaw sa Visiting Forces Agreement na may immunity ang mga tropang Amerikano sa anumang liabilities nila, so criminal liabilities pagdating dyan sa course ng military exercises. Kumbaga kung normal na military exercise daw ito, hindi sila pwedeng makulong kung sakaling may maperwisyo o may mamatay mula sa kanilang military exercise. Ano ang balak ngayon ng inyong grupo? Sa Makabayan Block dyan sa lower house, ano ang binabalak nila? At maging ang ilang mga grupo ngayon na nagkakaisa sa pagkondena sa pangyayaring ito? Well, nakatakda po ngayong araw na maghain ng isang House Resolution ang Makabayan sa Kamara upang agarang imbestigahan itong nangyari na missile launch, unprecedented sa ating kasaysayan, na pagpapalipad ng missile mula sa isang civilian airport. So ngayong araw po yan, at syempre nananawagan ang iba't ibang grupo na paigtingin ang pagtutol dito sa nagaganap na balikatan exercises. May 8 po magtatapos ang balikatan military exercises at nakahanda rin po ang protesta laban dyan sa nagpapatuloy na pagkaladkad sa Pilipinas sa giyera ng Amerika. Ito lang Nato, para lang masagot mo na itong ngayon sa ating live chat dito sa lahat ng mga pumupula sa inyong grupo, pati sa Makabayan Block, na itong ganitong mga pangyayari, itong ginagawa ngayon ng Estados Unidos, itong pagpapakita nila ng kanilang mga makabagong armas at pag-demonstrate nito within our Philippine archipelago ay kokontrahin ninyo. Kasi nga, kayo ay mga makakaliwa. Kasi baka gamitin ito sa inyo, baka gamitin sa mga NPA ito, kaya kayo natatakot, kaya lahat na inyong kinokondena. Anong sagot doon? Well, simple lang po, ginagamit na po ang mga missiles na yan. Hindi man sa Pilipinas, kundi yung mga missiles na yan ang pumapatay ng napakaraming sibilyan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Iran po, yung Tomahawk missile ay ginamit at nakapagpasabog ng isang eskwelahan, pumatay ng 170 school children. So kung may ganyan palang mga klase ng armas na ginagamit na laban sa mga sibilyan sa iba pang panig ng mundo, bakit pumapayag ang Pilipinas na pagpraktisan ng mga mapinsalang mga sandata na gagamitin para pumatay ng sibilyan at para isulong yung war interest ng Amerika? So right now, talagang there is no moral justification. Wala hong pwedeng magbigay katwiran para payagan natin na gawing firing range at playground, practice site ang Pilipinas para sa mga armas na alam naman natin gagamitin at ginagamit na laban sa mga sibilyan sa iba pang panig ng mundo. Kanato, salamat sa inyong panahon para ipaliwanag ang inyong panig dito nga sa inyong pagkondena sa pangyayaring ito at maunawaan ng ating mga kababayan ano ang implikasyon nito para sa iba
ng mga mamamayan na maaari malagay ang panganib po ng buhay kasi nga ito po ay isang bomba na pinasabog sa isang lugar na landlocked area in Central Luzon. Kanato, salamat na marami. Maraming salamat, Manong Ted, Chacha, at sa ating mga tagapakinig. Magandang araw po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.